Okay, Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Ulitin natin ang recording. Okay. Cancerians, I feel may isang love connection, isang passionate connection sa buhay mo that feels like nawawala na unti-unti yung paghanga, yung pagmamahal, and your will to work on this connection. Hard work in reverse and the passionate connection in reverse. It feels like naging mabilis, no? Or hindi mo totally kilala tong tao na to. Kaya habang tumatagal, nakikilala at nakikita mo yung patterns niya in dating, in relationship, yung araw-araw, no? You feel so disappointed kasi sabi mo, parang hindi ito yung ipinakilala ng tao na to sa'yo. Right now, this is you holding the sword of truth. Marami kang inaalam, nag-i-stalk. Marami kang gustong malaman na katotohanan. Hindi lang based sa sabi ng kaibigan niya, hindi lang based sa sinabi niya, which is ikaw mismo, nag-observe ka, ano ba talaga yung totoo. Nag-a-align ba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. But this time, I feel you're more on like go with the flow energy. But I feel sobrang natamaan yung self-worth mo here. If hindi ka kayang pahalagahan ng person na to, it only means, una, pwedeng hindi siya ready for the relationship. Pangalawa, pwedeng hindi niya nakikita yung value mo right now. Okay? And may mga pagkakataon na ito yung mga, pwedeng kailanganin muna ng break or temporary separation for the person really to know your worth. Okay? Wala akong nakikitang maayos na pag-uusap here. For some of you, talagang nakat ang connection. But kung ano man yung like hindi pag-uusap right now, ito yung kumbagang sabihin natin make it or break it, no? After nung silence, after nung temporary separation, ito yung magbibigay ng linaw sa inyo kung gusto niyo bang ituloy to or not. But with this kind of energy, I feel na nangyari na to in the past. And nagkaroon ng temporary separation at na-realize nyo naman na gusto nyong ilaban long term. Kaya lang, I don't know what happened. Bakit naulit yung ugly patterns in the past na nakasira sa relationship at ngayon, take two kayo. Okay? Maaari na namang magkaroon ng temporary separation at pag nag-separate na naman kayo, ma-realize nyo na naman na, ay, gusto ko palang bumalik. But, hindi matatapos tong toxic cycle na to kung nagkakaroon lang ng reconciliation at hindi naman natatanggal yung toxic habits na parang anay na nakakasira sa foundation ng relationship na to. The Emperor, the masculine here, sobra siyang nakafocus right now sa kaperahan, financial stability. Meron din siyang mga expectations na dapat nangyari na to, nagawa na to. About this connection, hindi matapos-tapos ang toxicity, ego, pride, bisyo, babae, lies sa relationship na to. Nagdala na ng feeling of defeat to in the past, but still, nag-e-exist pa rin yung same old bad habits or toxic patterns. But may energy dito na because gusto nyong i-keep ang isa't isa, tumatahimik na lang at quietly praying na sana magkaroon ng himala at maging maganda daw yung sitwasyon. I doubt na mangyari yun, no? Kasi kahit namang ilang taon kang magdasal, lahat yan 50-50. Dasal, manifestation, sasamahan mo ng gawa. Ano yung gawa? Kausapin mo siya. Ano yung kalahati din nun after nyo mag-usap? Yung like transformation, meeting each other halfway, and doing better. Hindi pwedeng dasal lang. Hindi pwedeng agwa bendita lang, okay? It feels like someone is like naiinip na maging solid tong commitment na to. Huwag mainip. Kung ngayon pa lang shaky, kung ngayon pa lang may lies, kung ngayon pa lang may pagka-unfaithful na yung other person or both, bakit naiinip to put a ring on it? Hindi ba mas mahirap kung na-trap ka na sa situation, tsaka nyo pa ito aayusin? Hindi ba mas magandang ayusin muna bago magplano ng engagement at kasal? Huwag mainip. Okay? Mainip ka na maayos to. Huwag kang mainip sa
long-term plans. Mainip ka na ayusin mo muna yung right now. Kasi paano paano magiging okay yung long-term plans kung ngayon pa lang nalulubog na sa kumunoy yung, yung binibuild nyo right now. The feminine here, gusto nang kausapin ng masculine na sobra daw siyang nagkakaroon ng anxiety and uncertainty sa relationship na to. Sabi ng feminine, i-express nga na hindi favorable sa kanya yung situation na to. For some of you, for most of you, may mga anak na involved, kasal, na kaya kayo nagsasama, eto na naman, kaya kayo nakatali sa isa't isa, because of the energy of kasal, pangako na hindi maghihiwalay, engagement, or living in together, at may bata. Okay? Do you really think na tamang desisyon yan? Maraming lies, breadcrumbing energy, at hindi nasusuklian ang pagmamahal ng bawat isa. Do you really think na dahil sa bata, o dahil ayaw mo lang, sabi nga, may narinig ako na, like, nire-respeto daw yung sanctity ng marriage or vows. So, ano ba talaga yung meaning nung nire-respeto o pinapahalagahan yung sanctity ng pangako kung ngayon pa lang ay ang dami ng lies, deception? Okay? Be grounded. Ano ba talaga yung meaning ng mga ganong bagay ng kasal, ng vows, ng pagsasama? And the traditional meaning, at ano ba talaga yung healthy meaning? Ano ba talaga yung gusto mo sa relasyon? Ito yung mahirap i-define. Kasi for some of you, can stay sa relationship dahil mahal nyo. For some of you, hindi kayang magstay kahit mahal basta may dishonest energy. For some of you, para sa bata, mag-stay. For some of you, kahit may bata, maghihiwalay basta toxic. Kasi may katwiran yung ibang tao na hindi niya ipapamana sa anak niya yung toxic na upbringing na yan ng ano ba dapat ang ideal family. Okay? Iba-iba ang paniniwala. Right? So, the reason for the reading is sinubukang i-move forward ang relationship na to kahit masakit, kahit may dishonesty, pinilit magkaroon ng victory. But kahit gaano kalaki yung effort, you feel, Cancerian, na nagkaroon ng you failed. At nagkaroon ng dishonest energy na naman at the feeling of defeat sa relationship na to. Nagkaroon ng patuloy na hindi pagkakasunduan. Disagreements. Recent past, nagkaroon ng overthinking to sa'yo. Very challenging to, lalo na dun sa kinasal, may anak, or like, ang hirap maghiwalay because you're sharing the bills, na parang, paano na, hindi kakayanin ng like one income para makaraos no, dun sa mga bills. Sobra mong iniisip kung nandyan pa ba ang passion sa connection na to. Prayers and manifestations, nagpe-pray ka kay God. Kung ano ba talaga yung tama, mag-stay or bitiwan na dahil sobra ka na rin nahihirapan sa sitwasyon na to. Sabi ng masculine, gusto naman niya mag-stay. Kaya lang sabi din ng masculine, para ang hirap naman ng standards ng feminine. Sabihin na natin na hindi pareho yung level of readiness and commitment sa relationship. Sabihin natin na sa energy na to, nakikita ko na mas ready at mas committed yung feminine, at sabihin natin may pagka-go with the flow, at sabihin natin na medyo may pagka-immature pa pagdating sa solid commitment ang masculine. Okay? Right now, sabi ng mga Cancerians, nagfo-focus lang na magkaroon ng magandang outcome yung relationship na to. Also, focusing on finances, kaperahan, building long-term plans. Sabi ng person ng mga Cancerians, ang dami nyo daw pagkakaiba sa ugali. Paano nga ba daw kayo magkakasundo? Paano daw i-move forward tong relationship na to ng masaya, ng smooth, kung ang dami nyong hindi mapagkasunduan? Pero aware yung person, mga Cancerians, na may dishonest energy dito. Okay? Pero, hindi ko naman nakitang maghihiwalay kayo. Kahit ang daming trust issues, kahit ang daming lies, kahit ang daming painful situation, hindi naman kayo makaalis sa isa't isa, hindi naman kayo makapag-decide na bitiwan ng bawat isa. So may fear and doubt here. Alam mo, Cancerian, gusto mong malaman yung totoo, pero natatakot ka, ano ba talaga ang lahat ng katotohanan? Right? Until the end of August, I feel maraming iisipin about financial stability, kaperahan, negosyo, kung paano maiaayos, and paano makakaipon ng maganda.
Sabi ng feminine, totoo ba yung love ng masculine? Sabi ng masculine, ano pa ba daw ang hinahanap ng feminine? Para sa masculine, ginawa naman daw niya. So, I feel mas magfo-focus ang feminine sa kanyang sarili, personal growth, sa kanyang emotional healing. Dumarami pa rin baggages at mga disagreements na hindi ko nakikitang, alam mo, kumbaga sa sugat, ito yung sobrang lalim na, no, nung sugat na it has, na kailangang i-open, ma-expose, di ba ganun yung mga sugat pag malalim, para gumaling, dahan-dahan, mapag-usapan, ma-fix, ma-heal. But it feels like, kahit, you know, yung nakikita kong another chance or another loop na gusto nyong ibigay sa relationship na to, marami pa ring resentment in the past na hindi ko pa rin nakikitang mapag-uusapan nyo ng maayos para magkaroon ng linaw at forgiveness sa situation. Ang daming baggages, ang daming pain. At may doubt na yung feminine kung mahal ba talaga siya ng masculine. Sabi naman ng masculine, ang dami naman daw hinihingi ng feminine. At tong paulit-ulit na energy na to, na walang gustong makinig, the outcome until the end of August, still, magwo-walk away. May nakikita na naman akong energy na it's either emotionally magwo-walk away, ididistansya, hindi mag-uusap, magiging malamig. Ito yung simula nung like, sabihin natin, emotional divorce, okay? Hanggang magulat ka na lang, ay, hindi ko na love. Sige, mag-impake na nga ako, hindi ko na love. Kasi parang nag-walk away ka na years ago. You're physically there, but you're emotionally absent because you try to numb the pain kasi hindi mo na kayang ayusin yung sitwasyon. It feels like one or both of you, especially sa side ng feminine, parang hinihintay lang niyang ma-fall out of love siya. Kasi parang sabi niya, ang hirap naman daw kausap ng masculine. Sabi naman ng masculine, dami daw sinabi ng feminine. Ang dami daw opinion. So, paano nga ba kayo magkakasundo? Diba? Paano nga ba? Ha? Sindihan na natin ng kandila to. Paano nga ba? No? Brazilian citrine para sa harmony ng relationship. Okay? If you're manifesting abundance, citrine, meron din tayong combination of love and money. Okay? Mental clarity, amethyst, the purple crystal. The feeling of defeat. Okay? To ground your energy and to shoo away the bad energy and evil eye, Madagascar Black Tourmaline. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the Enlightened Guide. Okay, for now, Cancerians, I don't know kung ano yung pinagdadaanan na naman right now, but I feel ilang beses ka nang dumaan dito. Para kang naengkanto. Ikot-ikot ka lang, ha? Magbaliktad ka ng brief o panty mo, ha? Para matanggal ka na sa loop na to. Ilang beses mo nang inikutan to, nasaktan ka, na-lost ka. Okay? Patawas ka. Ano ba, Cancerians? Alright, so wala ako nakikitang masyadong good news for now. Hopefully, yung bonus reading natin, okay? Gawa ng mas magandang decision para yung bonus reading natin ay maraming good news, alright? And that would be the Cancerian reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Cancerian!